The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hey, hello mga kaututang dila. This is Jay. And this is Reggie. This is Chupa. Okay. Chupa. So, topic natin ngayon, ito medyo elephant out of the room na to. Ilang beses na namin pinag-iisipan na i-topic to, pero medyo nag-aalahan kami kasi kailangan pa namin aralin ng konti. Politics kasi. Politics kasi. Yes. Ito is regarding dun sa napipintong impeachment kay Sara Duterte. Vice President Sara Duterte. Okay, so ito yung take kung pro or against ba kami sa impeachment na ni Sara, and explain namin yung side namin. Kung agree kayo or disagree, pwede nyo i-comment dun sa baba. Let's discuss na positively, kumbaga pag-usapan natin kung ano yung point nyo. Willing naman kami makinig, pero sa akin kasi ikaw muna, anong point mo ba? Ako, point ko, against ako. Kasi daming factor na unang-una, hindi ako believe sa impeachment. Tulad ni late Marian Santiago. William Santiago. William Santiago. Kasi si Maria, alam mo, ibang late na ayaw din niya na impeachment kasi hindi siya proper channel for judiciary. Kasi legislative eh. Kasi channel 7 si Maria. Kasi nagiging number game siya eh. Oo. May bumoto pa nga ang senador nung nakarang impeachment kay Corona na hindi niya naintindihan yung nangyayari. Pero binoto niyang guilty si Corona. Kasi yun yung Kasi yun yung madami. Yun yung nakikita niya sa TV. Yung judgment niya is na-epektuhan ng environment. Di tulad ng judge na na-epektuhan ng evidence. Based dun sa sinabit na ebidensya. Na-epektuhan siya, kaya siya impluwensya. So, hindi ko magets kung saan kukunin yung mga evidence. Kasi actually lagi ako nakakapanood ng mga hearing sa Senado at Congress. Uupo ka pa lang, guilty ka na eh. Wala ka pang depensa, they are pointing you na nagkamali ka na. Hindi ka pa nagsisinungaling ka na kaagad. Wala ka pang sinasabi. It is na prejudge ka na before the actual hearing. Yung mga aid of legislation. Aid of legislation. Tataka ko, ang dami nagsasalita. Akala ko hearing. May speaking. Ako naman, siguro, point out ko lang. Hindi naman ako sa kumakampi kay Sara na ayoko siyang ma-impeach. Hindi sa ganun. Kung meron siyang ninakaw, kung meron siyang bakit hindi nyo kasuhan ng plunder? Yep. Sa tamang channel. Kasi tamang channel yon, ombudsman, plunders, kasuhan nyo. Kasi kung huling-huli talaga yan. Kung meron kayong ebidensya. Ngayon, kung ang gusto nyo lang naman is public trial para magpabida at kumuha ng simpatya. Kumuha ng mga botante, makampanya na kayo sa labas ng karsada o na doon. Kasi totoo lang, ang Congress natin is hindi ginagawa yung trabaho nila. Yes. Yep. Tapos biruin mo, anong ginagawa ng Congress na puro in aid of legislation pero wala namang nagagawang batas. Yep. Ang dami nating batas na dapat tanggalin na. Yun ang nila mag-update ng mga batas. Yun nga sabing ganun eh. Meron ako napanood na balita. Pag nagnakaw ka ng 2 buko, hindi pwedeng i-bail.
qualified theft, walang bail. Walang ng qualified. Oh, walang bail. So, 2 buko. Kano mo ko 30. 35, Just so, walang bail. Wala pang 100 nung Diba? ninakaw mo. Dapat nila i-update yun kasi dapat tayo, yung qualified theft, hindi na tayo dun sa kung ano yun, qualified theft, pero dapat update nila dun sa price range. Kasi ng select mo. dati kasi nung Siyempre, unang panahon pa yan. unang panahon kasi, Ayun eh. importante yung mga kalabaw, yung mga buko, kasi yan yung ano. Pero ngayon, Medyo iba na. ngayon hindi na tayo na para pag nagnakaw ka ng 2 buko, makukulong ka at walang piyansa. Hindi naman Hindi naman sa... Bail is not allowed, kumbaga. Tsaka hindi naman... Pero to point na out naman, hindi namin sinasabing kayo, qualified theft pa. Inaano lang namin yung justisya. Yung na masyado namang hindi patas hindi maayos yung mga batas natin. Ang daming dapat i-update. ayusin na batas. Yes. Pero ang ginagawa ng mga natin is puro hearing ng hearing. Actually, public trial yung gusto May nilang napanood nga mangyari. ako nag-hearing sa NFA, may isang congressman na hindi pa pwedeng itong taga-NFA, humihiling sila ng gumawa kayo ng batas para namin yan. Mapamura namin yung bentahan ng bigas. Ang sabi pa naman ng isang kongresista, hindi pa pwedeng executive order na lang yan. Ang difference kasi pag executive order siya nung presidente na yon. Oo, pwede siya ma-expired. Pwede siyang ma-expire, tsaka pwede rin siyang nung susunod na presidente. Oo, hindi niya gawin. Hindi niya Kaya yung gamitin. executive order minsan kumukontra sa batas. Oo. Kapag gagawa ka ng batas, titingnan mo kung kumukontra ba yun sa iba pang batas. Oo, di ba? Pag-aaralan mo. So, itong congressman na to, parang sinabi niya, Tinatamad akong gumawa ng ayaw batas. ko gumawa! Trabaho ko yan! Oo, hindi. Kasi tinatamad akong gumawa ng batas. Parang yun ang gusto niya Pag sabihin. pinapasa mo yung trabaho mo. Pinapasa niya yung trabaho niya sa presidente. Kaya ka congressman eh. Kaya nga tayo nagkaroon ng aid of legislation para gumawa kayo ng batas. Tapos sabihin, magko-comment ka, hindi ba pwedeng executive order na lang yan? Tsaka ito Hindi nonsense yung ginagawa nilang age of legislation na yan. Saka tingin ko yung sabi yung congressista yun. Oo, nandun na to siguro sabi ng congressista. Kaya siguro yung maging executive order para mabilis. Oo, mabilis. Pero saglit lang. Mahina kaya kasi Oh, yung yun. executive Ayan nga. order. Saka saglit lang yun. So pag sabi mo, pag natapos binding solution. yun. O, di ba? Ay, kung batas na yan, pang matagalan yan, di ba? At saka ito pa, isipin mo, namimigay ng hakap. Trabaho ba ng kongresista natin yan? Yun yung doon sila Tupad. Payout ang tupad. Ba't nila, batas ba yung ganyan? Naging batas ba yun? Hindi ko nga alam dyan sa na yan eh. Bakit nga kasi sila nandoon? Bakit may banner pa sila ng tupad payout? May banner pa sila ng mga mukha nila? Not quite sure kung bakit. Tapos pupunta kayo ng hearing, pambida kayo. Di ba? Lalo sa impeachment, sigurado ang dami magagandang standing dyan. Oo, ilan ang congressman natin? Nasa 400. Tapos lahat sila, hindi lang congressman may senador. Pagkatapos sa congressman, ipapasa sa senador. Ay nako, sa senador, ang daming ngayon may hiling magsalita ng walang kakwenta-kwenta. Kasi totoo lang, hindi naman sa pag-ano, pero para matuloy kasi ang impeachment, kailangan ng 1/3 ng Congress na boboto na ituloy Ang impeachment. Tapos, yung Impeachment proper. pag during impeachment proper naman, yung mga senador natin, kailangan 2/3 ng vote para yung conviction. Oo. Totoo lang, hindi naman sa pag-ano. Wala nga halos nabubuong batas yung mga natin, congressman, tsaka mga natin, senador. Yun ang trabaho nila eh. I-istorbuin pa natin sa ganyan. Tapos, pag naggawa tayo ng impeachment na ganyan, parang ini-announce lang natin sa ibang bansa na nagkakagulo sa Pilipinas. Lalong mawawalan tayo ng investor. Yep. Yeah. Kasi nakita na natin sa mga nakarang impeachment, di ba, kay ERA, kay Corona, ang sobrang baksak ng ekonomiya natin nun. At saka ang problema dyan sa impeachment na yan is numbers game. Sabi mo numbers game lang siya. Hindi siya judicial na may magdidesisyon. Hindi sila nagdidesisyon through based evidence, based sa dapat na kundi minsan testimony lang na walang basihan, hearsay. Although sinasabi nila nag-o-oath, sinasabi nila nag-o-oath, meron mga sinasubmit. Pero syempre, unang-una, yan ay
merong halong public trial na naka-broadcast. So, may influensyahan yung magdidesisyon dyan, di ba? Naalala mo yung kay Corona? Oh. Ang issue talaga doon is midnight appointee. Pero ano nangyari? Ano pinagbasihan nila? Bank statement, mga lupain ni Corona. Ang layo doon sa pinapoint out nila ng midnight appointee si Corona. Tapos napunta sa mga ari-arian ni Corona na nagpapayaman si Corona. Ang ganda-ganda sila. May mga pie chart sila na wala namang ebidensya galing sa bangko. Naglagay lang sila ng pie chart na gano'n. Tapos sinabi naman isang senator, hindi ko naiintindihan yan, pero guilty ka. Kasi totoo lang yun nga. It's just political lang yan. Political circus na magpapa-anuhan lang tayo. Kung talagang meron silang ebidensya. Kasi wala nang plunder si Sara. Wala nang problema. Ombudsman. At least merong Kasi alam mo yung pinatatagal nila. Sabihin nila, may committee. Itong committee, magko-convene. Meron silang verdict. Sa kanila isasubmit sa ombudsman. Pero siyempre, pwede ka namang mag-direct. Di ba? Nasayangin mo yung oras mo may hearing ka pa dyan sa Senate, sa Congress, ng mga ganyang committee hearing na yan. Diretso mo na. Sayang, una-una, magkano ginagastos nyo sa merienda ng mga tao? Huwag kayo na, nakikita ko mga merienda nyo. Snack, lunch, minsan hanggang gabi pa, malamang dinner, sagot pa. Kasi kaninong pera ginagamit nyo? Pera namin, pera ng mga taxpayer. O kuryente. Basta lahat ng ginagamit, expense dyan sa mga committee hearing na yan. Saka ito nga, tulong nyo na lang. Isa pang isipin mo. Diba? Yung senator natin, tsaka Congress natin, mag-uubos na naman sila ng oras dyan sa impeachment trial na yan. Samantalang, yung trabaho nila, hindi nila nagagawa ng maayos. Tapos isa pa, totoo lang, distraction lang siya. Ginagamit siya kasi yung mga, ewan ko ba, yung mga iba, tuwang-tuwa na nakikita yung mga chismis yan eh. Chismis yan, Ayan na, ayan, lumalabas na yung mga kalokohan ni Sara Duterte. Ayan na yung mga habang naggaganyan, yung pondo na inilalagay na sa akap. Nagkakaroon ng diversion tactic yan. Aware ba kayo na walang budget ang PhilHealth? Aware ba kayo na pero may deduction tayo sa PhilHealth. May deduction yung mga ordinaryong... At ang sabi nila, kaya raw tinanggalan ng budget ang PhilHealth kasi may pera ang PhilHealth na 500 billion. Yung balak ay solid daw. Sinolid daw sa DBM. Ngayon, ang sabi nila, kaya raw pinarusahan nila na hindi nila binigyan ng budget kasi hindi ginagamit ng maayos. Hindi nila disburse, hindi nila na-maximize daw. Hindi naman mapaparusahan doon yung mga umaasa sa PhilHealth Bakit tayo mga nagbabayad? Mo yung PhilHealth? Paano magpa-function ang paano PhilHealth? yung mga talagang umaasa sa PhilHealth? Tatanungin ko na lang kayo sa trabaho. Ano bang mas gusto nyo? Yung taon-taon may ham kayo o merong may HMO or medical benefits yung trabaho nyo? Diba? Kasi yung akap na yan, parang ham lang yan sa Pasko eh. Saglit lang. Saglit lang yan. Pagkatapos mong kainin, tapos na yan. Parang ham lang yan sa Pasko. Ako, magkatrabaho ko, di bali nang walang ham kada Pasko. Basta may HMO ako. Covered ako sa na anytime, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Tapos yun pa yung binabayaran mo. yung akap wala. Galing saan ba yun? Tsaka ang masakit pa nun, ang bibigyan ng akap, yung mga, Tambay. Hindi, yung mga kapuspal, mga dukhan nating may hirap, mga... Pero kung minsan yan, totoo lang, yung akap, tupad, minsan nagagamit yan bilang, parang, ewan ko parang vote buying na rin para sa akin. Vote buying na, sabihin mo naman sa isang rally, kung wala si ganito, congressman, walang akap! Diba? Pag walang ganito si congressman, pag hindi si congressman nakapo, walang tupad! Diba? Ganun ang sinasabi Hindi naman we're not against anything dyan sa programa. Pero, nagiging na siya nagamit na siya. Alam mo, sa ibang purpose. Totoo lang, nung 2020 nag-pandemic. Nung 2020 nag-pandemic, nagkaroon ng release na binigyan ng ayuda ang lahat. Di ba? Na-discover nila na mas madaling mangurakot sa ayuda. Oo naman, siyempre. Kasi dati ang style nila, babasagin yung kalsada, papagawa ulit,
babasagin ulit yung kalsada, ipapagawa ulit. Ganun. Ngayon, Ako, na-audit ng COE. na-audit kasi, Magaling ma-audit yun eh. kasi may sinecheck sila doon. Ngayon, na-discover nila, mas madaling mangurakot sa ayuda. Oo. Tapos at the same time, Walang yun, hindi yung food buying pa. Oo. Nalighal. Oo, legal yun. Kaya may binibigay ka para tulong, pero sa sarili mo, vote buying yun kasi una-una, alam nila kung sino yung namimigay, administrasyon, kung sinong ganyan, basta kung sino yung nakaupo, yun yung Hindi naman sa ano nila. Di ba naging questionable dati yung pagbigay ng 4-piece nung kailang kung kailan election time, Parang saka maraming nagiging nagkaroon member. nagkaroon ng magbibigay kami ng 4-piece. Kaya, Nung kailang malapit ang election, diba? That's legal vote buying. Totoo lang. Totoo naman. ito, yung akap na yan, talagang per se, ngayon nilang pinasa kung malapit na yung eleksyon. Midterm election, kaya masyado Tapos, nilang Sa rally mismo na sa congressman, sabihin ba naman, kung wala si congressman ganito, walang akap. wala kayong akap. Pero mo, The heck? so, ibig sabihin yung akap ginawa ng congressman batas? Parang gano'n? Hindi. Kasi hanggang ngayon sa DPWH naman talaga yun, DPWH, ano yun eh, DSWD, may hawak ng pondo ng akap eh. Ang problema, pag namimigay ng pondo, binababayan sa local, di ba? pupunta si congressman at papalalabasin. Siya yung dahilan. Oo, kaya nabigyan ng akap. Siya naman talaga kasi siya yung nagsasuggest sa DSWD kung saan magbibigay ng pondo ang DSWD. Tsaka sila yung nag-approve ng budget, Congress. Tapos, Oo. mukha nila may banner malaki pa dun sa Di ba? Nandun na yung, tingin ko yun nga nanano ko dun yung Congress na nag-approve ng budget. Pero pag ayaw nila dun sa isang departamento, at saka alam nilang wala silang makukuhang legal vote buying dun sa departamentong yon, hindi nila approve. Parang iipitin nila yung budget, di ba? Pero pag alam nilang kaya nilang magkaroon ng vote buying, legal vote buying dun sa departamentong yun, DSWD, ay, namimigay ng ayuda yan. Dole. Ito yung budget, dole. Yan, dole sa tupad kasi yung dole. Tsaka isipin mo, Dole hindi naman DOS pala- yata ba? Dole kasi labor. Nakikita mo na mga member ng tupad, nagwawala. 30 nagwawali sa isang kalsada. Isang So, kalsada lang. experience ko to may tupad dun sa tapat namin. Naglilinis na kami sa tapat ng bahay namin. Karsada kasi yun. Oo. Maya-maya mo nagdatingin yung mga member ng tupad. Nung naglilinis, wala naman nilinisin at nalinis na namin. Alam mo- Tapos may picture-picture pa. Yan yung isa tawag na natin, paano lang, partista. Para lang may submit silang report. Nagwalis kami. After that, wala na. Baka iniisip nyo, ang sabi namin topic is impeachment pero tupad at makakap yung ginagawa namin. Kasi totoo lang, yung impeachment trial na yan is diversionary tactic lang yan. I-divert yung attention nyo, makikinig kayo ng mga ebidensya kung yung mga galit kay Sara Duterte, manggigigil, yung mga pabor kay BBM, yes. Pero totoo lang, ang nangyayari, habang nagaganyan yan, ninanakawan kayo. Nakikita kasi ninyo yung mga nagsasalita. Hindi nyo nakikita na tuloy, napapansin yung mga paperworks. Tsaka yung mga... Kasi tahimik yung papel eh. Hindi naman nakita yung papel eh. May iniibuhan nila eh. Hindi naman natin nakita yung ano talaga yung nasa papel. Di ba? Malay mo ba? Yung sinasabi nila yun talaga yung nasa papel? Hindi nila yung papakita yung papel. Kasi marami na tayong ginagawa, marami na tayong nakikita sa congressman, kaya ang focus na lang natin, nandun na lang tayo sa isang kasi sa haba-haba ng oras ang gugugulin dyan, yung paperworks, wala na, hindi na mapapansin yun. Parang lang yan, yung masipang na empleyadong tahimik versus dun sa maingay na komedyante at yung party ng empleyado. Sino ang laging mapipraise ng boss doon lagi? Tingin mo? Siyempre, yung Jollibee. Jollibee empleyado, yung actually, ang daming empleyadong sip na empleyado. appreciate, di ba? Gawa ng ito tahimik, pero okay yung gawa niya. maganda yung gawa niya, masipag siya, nag-on siya. Hindi siya Jollibee. Kasi ang dami ko lang nakita lalo sa BPO, kung sino yung pabida kahit mali-mali gawa. Siya yung Siya yung na-appreciate. nape-praise. So, minsan, tawag doon, yung grabber, tawag doon? Credit grabber. Yun, credit grabber pa.
credit grabber pa na, kamusta bang ginawa ko? Okay po ba? Hindi mo siya gumawa. Ganon. Excuse me lang yung sa credit grabber, ang dami ko na nakita ng kanyang senador na ipinasa naman sa ibang department, pero kapag naayos ng ibang department, ako ang dahil sa akin yan hindi naman sila yung umayos, nag-suggest lang naman sila. Kung mahatulan ng guilty sabihin natin sa matulang impeachment at mahatulang guilty si Sara. Sasabihin niya dahil sa akin kasi bumoto kong guilty. Hindi, tsaka kahit matulan naman siya ng guilty sa impeachment, hindi lang siya makakatakbo. So it's all political talaga. Tinatanggal lang nila yung isang kalaban nila sa pagka-presidente. Posisyon, di ba? Diba? Yung malakas. Hindi lang malakas kasi si kaya inaano nila ginigisa nila si Sara para di mawawala na isa nilang kalaban. Actually, yung pinaka number 1 nilang kalaban. Actually, diba? Totoo lang, wala akong pakialam kung alisin nila sa kalaban nila sa pero sayang yung oras natin yes, dyan. That's the point. That's the point. Kung ayaw nilang or wala naman akong pakialam kung sinong tatakbo sa kanila sa pagka-presidente ng 2028, totoo lang. Kasi in a way, medyo talagang ang lala na ngayon. Grabe. Mula nung nag-pandemic talaga, hanggang ngayon sabi ko, ba't meron pa rin nagbibigay ng ayuda? Hindi na tapos. Sabi ko, pending mo lang okay lang nung pandemic kasi hindi makapagtrabaho. Hindi makalabas. Meron tayong mga hindi makapagbayad ng renta kasi wala silang trabaho, no work, no pay kami kalimitan ng Pilipino, di ba? Acceptable pa, pero tapos na yung pandemic natin. Wala na. Yung COVID ngayon parang sipon na lang common flu. Tapos andyan na tayo sa labas. Ang daming na namang adik sa labas nga Ang daming rugby boy. Dami din nagsusugal na dahil may inaasahan silang dumarating. Nagsusugal, wala na sa kalsada Online! Magkataka ka, di ba? Yung merong mga ayuda dyan. Nakapag-online na sugal na kasi nga, meron silang manting dumarating. Natulungan ba natin sila? Di ba hindi? Hindi tayo, imbes na yung budget natin para pagandahin ng education, pagandahin ng infrastructure, napupunta sa ayuda. Biruin mo tinanggalan ng budget pang TR transportation. May nabalak na pang paggawa ng subway. Biruin mo yun. Inilipat sa AKAP. Biruin mo. Isipin mo yun. Ang AKAP pang samantala lang yan. Pero yung transportation natin, andyan na infrastructure. Gusto nyo, private na naman ang hawak ng infrastructure kasi natin. Private, may P2P yan Private, So, kung gusto nyo, private lang yung gagawa. Mahirap yun. Mag-pull out yan kapag lagi na lang sila. Tsaka hindi, yun ang nila. Dahil kasi pag private, meron na naman silang may padulas na naman pag private ang gumawa. Yes. Diba? Yun naman tayo Ganun naman ang style natin dyan sa government Diba? Ang natin, mas maging kayo, vigilant. Maging vigilant kayo. Tapos wag naman kayong matuwa sa mga nagbibigay. Ewan ko ba, ba't mga Pinoy tuwa sa nabigyan ka lang ng konting ayuda. Siya na. Tapos masyado tayong hanga dun sa nagsasalita dun sa Senado na wala namang talagang sense kung titignan mo. Na marunong na ng batas na ginugugol lang. Na hindi naman talaga naiintindihan kasi ang batas talaga is medyo komplikado talaga, kailangan pag-aralan. Pero yung isang congressman na Google lang, iba na yan. Medyo tapos hamunin mo abogado. Inahamon niya yung abogado pag galing doon sa batas kasi wala na raw monopoly ng batas. Kasi may Google na. Wow! Ay di sana nag-Google na lang tayo. Di sana yung mga abogado natin nag-Google na lang para sa bar. Wala na tayong judge, wala na tayong Google na lang? Google na lang. Iba naman yung mentalidad ng ganong ang Pilipino madaling pahangain pag magaling magsalita sa harap Minsan nga kahit di naman magaling magsalita sa harap Minsan nga mali-mali na yung Hindi, yung tinatawag kahit mga congressman, siguro sila parang nambubudol na lang. Parang
ano lang. Salita ka na lang maniniwala. Yung ganun nga, yung parang ano na lang. Bubuduling ka na lang. Oh! Dadami ka sa lakas ng boses, sa charisma, pero kung ipapanoorin mo mabuti o a-analyze mo yung sinasabi Wala niya, naman. nonsense. Nangyari na yun sa panahon ni Corona, panahon ni Erap, di ba? Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Walang Kaya nga yung kaibigan. Kaya ba't yung impeachment ni Erap ni Corona, if napanood nyo, walang kakwenta-kwenta kalimitan nung nagpupunta roon, nagsasalita. Yung may mga kwentang magsalita, Wala. sila pa yung nababash. Tulad ni Marian. si Senator Miriam Defensor Santiago. Akala ko si Marian. Di ba, galit na galit sila kay Miriam Defensor Santiago, pero totoo lang, siya lang yung may nagsasalita ng sensible doon eh. Tapos pinagtatawanan pa nila, di ba? Oo, na nababaliw daw. Palibasa sila yung mga... Usually kasi talaga ganun, pagka hindi mo maabot yung mentality ng tao, ang tingin mo baliw. Oo. Kaya, ngayon mas na-appreciate ko si late Senator kasi, oo nga naman, anong mangyayari pag in-impeach mo yan? Oo. Hindi mapapalitan naman si Bongbong. Si Bongbong pa rin presidente natin eh. Di ba? Yes. Ang main goal nga nila, agenda kasi nila. Tanggalin nila yung kaaway nila. Sa politika. Yun Actually, lang naman yun. in fairness nga, gusto ko rin yung ginawa ni Bongbong na sinabi niya na impress kay Bongbong. Na in fairness sa kanya, wag na. Kasi totoo lang naman. Bala yan. Sayang Ang BP naman kasi is wala naman siyang hinahawakan na posisyon talaga. Technically, reserve lang siya just in case may mangyari sa presidente. Kaya nga 'di ba sa US? Ang full power pa rin is ang presidente. Sa US naman, sinabi mo nga, kung binoto mo si Trump, yung vice president niya, yun agad. Nangyari sa Pilipinas nga, ganyan nangyari, di ba? Binoto ko si Bongbong kasi kalimitan ng tao, di naman lahat. Binoto si Bongbong kasi base niya si Sara. Si Sara talaga aminin na natin. Kahit naman si may interview si Imelda, si Amy Marcos. Nasabi niya talaga ang malakas. Nagbuhat. Ngayon, ang nililigaw nila nung dati daw, sabi niya, ang nililigaw nila is mag-presidente si Sara, mag-BBP si BBM. Ngayon, ayaw yata ni Sara. Ayaw din naman ni Duterte. Nung tatay ni Duterte, ni Sara, ayaw din niya mag-presidente si Sara nung panahon na yun. Ayaw nga niya mag-presidente. Ang gusto kasi ni Duterte si Bongo. Oo, Bongo gusto niya. Hindi rin siya naniniwala dati kay nun eh. Panahon na yon kay Bongbong. Di ba? Ayaw nga siya kay Bongo. Kasi sinasabi pa nga niyang... Pero totoo lang, yun nga. Whatever, dyan sa politics na yan. Naman yun, wala namang permanenteng kaibigan at kaaway niyang mga politiko na yan. Dagbaling eh. So, totoo lang, I don't even care kung ano. Ang point ko lang is, ilagay nila sa proper channel. Sayang yung impeachment na yan. Sayang oras. Biruin mo, ang magdi-decide sa'yo kung guilty ka. Kung guilty or hindi. Yung hindi nakakaintindi. Hindi nakakaintindi ng batas. Saka hindi kampi sa'yo. Artista. Generally, hindi kampi sa'yo. Nasabihin nila. Nasabihin nila na hindi ko naiintindihan yan, pero dahil sa sinabi ng taong bayan, guilty ka sa akin. Diba? Looking the evidence, Tsaka kanya-kanyang mangyayari dyan. Kanya-kanyang, yung speech? Privilege speech para mag-grandstanding doon. Grandstanding, ano lang yung pabida. Kasi kailangan nilang maalala sila kasi sa midterm election, di na sila kilala. Ay, yan pala yung congressman na yun. Kaya kailangan nilang magpabida. Yun naman yung purpose nyo talaga dyan. Kaya yung gusto, yan yung natawag na circus ng Congress. Tsaka in fairness, tingin ko, sa akin lang, if magpasaya sa Congress, hindi yung papasa basta-basta sa Senado. Kasi marami rin kakampi si Sara sa Hindi, ang Senado. problema kasi niyan, pag pumasa na siya sa Congress, ang gagawin na ng Senado is impeachment proper na. Magde-decide na sila kung guilty or not. Ngayon, kung maraming kakampi si Sara dyan sa Senate, edi sayang lang.
Sayang wala lang. kang patunayan. Guilty Sayang yung oras, sayang yung budget. Sayang, ang dami na sayang. Dami na sayang. Kung yung ginawa na gumawa ka ng mga bagong batas, di ba? Gaya nung gusto kong batas na mangyari sa Pilipinas na hindi magawa-gawa. Pag walang parking, walang kotse. Tsaka, hanggang kailan na Hindi ko ba napasa yun? Ay, meron nang gumawa nun pero malamang sa malamang may humarang. Mayroong Maraming, tingin ko, private ang humarang yan. Siyempre, sa akin. Private. Totoo yan. Wala. Tsaka, Dito sa Pilipinas yan ang gustong-gusto kong batas na magawa. Sa proper tunnel sila, dire-diretso yan. Ngayon ang Congress kasi hanggang kailan na lang pa sila. Magbabakasyon na sila. Christmas break. Magbabakasyon na, Christmas break. Tapos meron pang mag-e-election na, ganyan na lang sila, di ba? Next year. Kasi panibago na naman. So, tight na yung schedule nila. Meron din silang tinatawag na, kasi may break din sila sa quarterly break. February may break ulit sila. Para, Grabe nga, ang dami nilang bakasyon pero yung sahod nila buong taon. Ang dami nilang break, session Diba? break. Session break Pero sila. yung session nila, sinasayang nila kung saan-saan, hindi gumawa na Hindi yung naman batas. kasi kamo session break, kung may break kayo sa tuusin, is break talaga kayo sa trabaho. Dapat nung pag-break kayo, nag-iisip kayo or naggagawa yung team nyo. Nang Kasi yung Senado, congressman may team yan, di ba? meron may mga staff secretary yan, may mga staff yan. Pasahurin ng rin yan. May mga abogado pa nga yan eh. Siyempre. Mag-ano kayo ng batas habang break nyo. Di ba? Oo, yung iba. Nag-iisip ba yung... Nag-iisip nila kung paano sila maging bida. Yun. Inisip nila, ano kang gagawin ko, mag-election na, kailangan makilala ko ng team. Gumawa kayo ng paraan para makilala tayo. Kulang na nga lang eh. Diba? Sa dami nilang banner sa... Hinihintay ko na lang yung banner ng mga politiko ilagay nila sa mukha ni Jollibee. Malapit pa siguro. Pag pinayagan sila ni Jollibee. Grabe. Kasi sobrang marami na rin kasing Jollibee, di ba, sa Pilipinas. Yun na lang inaabangan ko. May congressman na i-sponsoran ng Jollibee, oo. Isa pa yun, malapit na yan. Yung mga private sector na mag-i-sponsor ng mga politiko. Kasi nangyayari naman sa US yun. Dito medyo wala pa masyado. Pero naman nakikita, tulad nung internet company, meron silang sinusuportahan na senatorial candidate. Tapos, isa pa yun. Actually, ilang impeachment ba yung hinahain kay Sara? Dalawa na yung napanood. Dalawa yung napanood ko. And dadagdagan pa rin nila hanggang madagdagan nila kasi... Ang mangyayari naman dyan, hindi yan dalawang impeachment. Kasi isang impeachment trial lang. Pag-iisahin yan. Pagsasama-samahin yan. Malamang, actually, may fault din ni Sara dyan yung nag-mental breakdown siya doon sa yun, isa nga yung pagkakamali niya. Nag-mental breakdown siya na nagsabi siya na isa pa yun. Paul na salita. Lalo yung sinabi niya na ito kasi yung problema dyan. Ito, meron akong kakilala na titignan daw niya, gusto raw niya matuloy yung impeachment kasi gusto raw niya malaman kung magkaalam-alaman na kasi nagbanta si Sara, di ba? Isipin mo, yung tao, engross sa ganun. Gusto mo malaman kung magtutuloy ba yung na yan? Yung plot na yan. Kasi ang sabi, pag namatay si Sara, meron na siyang hitman na papatay si BBM, yung asawa niya, tsaka si Congressman Martin Romualdez. Yun yung nandun sa di ba? Sa video niya. Sa video. Ngayon, kung talagang nag-iisip tayo marami siyang problema na dun sa nangyari na yon. Oo. O pwedeng meron kang third party na kaaway nilang dalawa. Oo. Di ba? Hindi siya pro BBM, hindi siya pro Sara. Pwede niyang si Sara. Oo. Di ba? Tapos, yung hitman ni Sara, akala, yung dalawa. Di ba? Tsaka, para sabihin mo na kakayanin yun, diba? Ganun na lang ba kalaps yung security ng vice at saka ng presidente? Tsaka hindi. Ito knock on wood. Kung may mangyayari sa presidente. Indian mood. Sige, knock on plastic. Knock on wood na Congress. Kung may mangyari kay BBM, BBM, okay. kahit
isa sa kanila na konuda o nagkaroon sana, sino sisisihin agad? Sino po point out? Siyempre, yung may nagsalita. May galit kay BBM. Na tahimik lang. Nakita niya na yung oportunidad para hindi sa kanya ibintang yung sisi, di ba? Sabihin na natin yung di ba? Maraming komplikasyon yan. Actually, mali talaga si Sarah doon sa sinabi niya na yun. Mali si Sarah sa sinabi niya. Tapos, isa pa, ito pa ha. Isipin nyo yung ganyan na senaryo. Pag namatay si Sarah, kunyari, pinahitman, papahitman din si BBM, tsaka si Martin Romualdez, yun wala tayong president tsaka vice. Sino po? Si Cheese. Si Cheese na ang sabi parusahan ng PhilHealth kaya hindi binigyan ng budget. Parusahan ng PhilHealth. Bakit? Pag pinurusahan ng PhilHealth, sino paparusahan mo? Di ba tapos, ang holiday natin kokonti. ang parusahan nyo, yung mga nagtatrabaho sa PhilHealth, hindi yung mga taong maasa sa PhilHealth. Hindi tanggalin nyo lahat ng tao. Tanggalin nyo lahat ng tao. Yung mga million ng sahod, mga bonus ng mga nasa taas, di bawasan nyo. Pag-aralan nyo yung mga tao sa PhilHealth. Sa tao, hindi yung buong ahensya. Pagparataan nyo hanggang ibaba. Cheese Escudero is abogado siya, di ba? Abogado. Siya. Bigay lang ako Hindi ako nagkampo. Masasabi ko lang talaga, ang ganda talaga ni Hart. Hart. Pero Diyos ko, ewan ko sa talaga. modern gift, medyo hindi ako sangayon sa sinasabi niya, yung bawasan yung holiday kasi kawawa mga employer. Holiday, gusto nyo bawasan yung employer, pagsama-samahin na lang daw, parang daw sa US, yung President Day. Bakit may Lincoln Day pa? Sama-samang presidente daw yung roon. Sabi ko, ano pakialaman niya? Pakialaman mo yun sa atin, tapos ganun gusto mo. Tsaka, bakit yung mga ganun yung focus tayo sa ganyan? Ang dami natin. Bababaw naman. Wala na pa tayong ibang batas na po pwedeng mas malalim pa sana. Napakababaw niyo naman mag-isip. Free to swing. Buti na lang, hindi ako nag-abogado. Ang dami natin. Pwede. Sinabi kong batas. Ang dami na po perwisyo ng pasintabi sa mga sa mga may sasakyan dyan na wala namang parking. Sana ka-park? Sa kalsada. Hindi, may park na kami. Sa public, okay sana kung kahit minsan sa subdivision. Paano pa kung sa public road? Tapos pagka nasita, sila pa yung galit. Na, nakipark lang ako. Sila nakapark, nanisi ka pa, may nakapark na iba. Hindi nyo naman sa inyo kalsada, bakit bawal ako mag-park yan? Isa yan na dapat gawin yung batas. Ang dami-dami natin. Alam ko maraming masasagasaan, pero gawin nyo yan dahil yan ay para sa natin, ekonomiya din. Mabilis ang dalo ng trapiko, wala nakahambalang sa daan. Bumabagal nga tayo Diba? Bumabagal ang natin, ang vehicle natin. Ang transportation natin medyo bumagal na naman siya. Diba? No wonder, kasi anong ba uso ngayon? Mabagal din ang uso ngayon yung mga Tsaka yung yung mga ayuda, Diyos ko, tigilan na natin yung kakaasa sa ganyan. Tatlo na yung ayuda natin na para sa di ba? 4-piece, tupad, akap. Di natin kailangan baka gusto nyo pandagdagan. Di natin kailangan ng ayuda na pansamantala lang. Hindi sa pansamantala, nagiging na nga siya. Actually, nagiging, tinuturuan natin, di ba sabi nga nila, di ba, turuan mo siyang mangisda, huwag mo siyang turuan. Teach a man to fish and you feed them, give a man a fish and you feed him for a day. Mm-hmm. Teach a man to fish and you feed him for the whole year or day, whole life. O, di ba? Kasi turuan niyo silang maghanap buhay. Maghanap tayo. Hindi hanap buhay ang punyemas na ayuda na yan. Pagwawalis-walis sa kanto, Diyos ko. Saka props lang, pati props. Wala naman ako nakikita. Mas mabuti pa nga yung mga talagang yung dinedeploy. Saka hindi, yung mga dinedeploy talaga ng MDA. Ng mga nagwawalis talaga sa nagpapabilad sa araw, di ba? Yung mga tupad sa barangay, Sus Maria Joseph, nakikita mo lang, minsan isang araw sa isang linggo lang, basta may picture na
report na yun. O mag-report na ako. Meron Sasahod na siya for the whole month. Grabe. Meron ako napanood na video, umiiyak siya kasi nakapasa daw siya sa tupad. Pasalamat siya kay Kapitan. Kasi first interview na niya, bumagsak siya. Sabi ko, ayos parang That interview? parang nung iyak siya, parang nakapasa siya, nakabugas siya. Hindi ko naman sa minano. Siguro masaya siya kasi yun lang yung kaya niyang pasukin ng trabaho. Pero yun nga, kailangan natin i-upgrade yung kanyang kaya pasok ang trabaho. Kaya nga. Hindi yung hanggang doon lang na dahil may tupad, saka lang makapagtrabaho. Naalala ko, may time kasi dati na, iba ang trabaho kasi is, nag-virtual assistant ako. Yung pinsan ko dati, nakaaway ko, nagtatrabaho siya sa milk tea shop. Sabi niya, barista. Sabi niya sa akin, ano mo? Sabi niya gano'n, paupo-upo ka lang naman dyan sa trabaho mo eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n, totoo lang, kung kikita ko ng kasing laki ng kita ko sa pagwawalis sa kalsada, yun na lang ang gagawin ko kasi mas madaling yung pagod ng katawan kaysa pagod ng utak eh. Oo naman, totoo naman. Ngayon na nag-call center siya, naintindihan niya na. Diba? Kasi doon sa asawa ko rin, kasi sinabi dati. Pagbabalista kasi, katawan lang, di ba? Ang asawa ko, kasi di ba nag-work from home. Kaya pag nagsasabi ako ng pagod ako or na upo ka lang naman, nag-work from home, hindi siya nakaupo. Ay, sakit na likod ko! Ay, sakit! Hindi mo kasi po pwedeng dahilan yung nakaganto ka lang, pero alam mo walang ginagawa, pero alam mo yun, fully functioning yung kailangan natin mag-upgrade ng skills natin para hindi yung aasa tayo sa ayuda. Kasi yung walis-walis na yan, totoo lang, ginagawa lang yan sa NSTP eh. Oo, NSTP. Diyos ko, nawala grade lang kapalit na ni. Grade lang kapalit na. Ngayon, in-upgrade nila. Nag-grade na ayuda naman. Ayuda na, ang kapalit. Hindi, actually, yun nga, i-divert na natin yung natin sa ayuda. Tanggalin na natin yun. Oo. Gawa tayo ng yung mga nagtutupad. Kaya naman siguro nila mag-construction, di ba? Oo, magaling sila ng trabaho. Oo, kung i-hire nyo sila bilang construction workers sa simula. Tapos kung naitayo na yung building, pwede sila maging maintenance doon. Pwede nyo ipasok. Halimbawa yung gumagawa ng mga subway, pag nagawa yun, pwede sila maging maintenance, pwede sila maging cashier. Nagka-upgrade tayo ng cap lang natin kasi medyo cap lang natin. Haba na pala. Yun nga, sa amin, against kami sa impeachment, hindi dahil ayaw naming maparusahan si Sara. But kung meron talaga silang ebidensya or what, itakbo niyo sa proper idali niyo sa ombudsman or sa korte. Makakarating pa yan sa Supreme Court kasi lagi. Ngayon, kung disagree kayo sa namin, sa aming pananaw, comment nyo lang, suggest nyo sa amin kung let's have a healthy discussion. Tapos, syempre, like, share, and subscribe na rin. Yes. Follow us on our social media. Tapos, yun nga, like we said, huwag tayong magpa-distract sa mga ganyang bagay. Tignan nyo kung ano yung nangyayari sa mga budget natin, kung bakit napakalaki ng unprogrammed funds natin, at kung saan napupunta yung mga pondo ng Kasi, hindi nakakatuwa na kinakaltasan tayo ng tax tapos ipinamimigay lang kung kani-kanino. Hindi nakakatuwa na meron tayong deduction sa PhilHealth tapos wala silang pondo para sa PhilHealth. Hindi nakakatuwa yun. Tsaka yun nga, sasabihin pinaghirapan ng taong bayan yun. Auto-deduct yun sa sahod mo. Tapos sasabihin mo, paparusahan mo yung PhilHealth na wala silang pondo. Nasaan yung binayad ng tao? Anong gagawin mo doon? Tsaka yun nga, ulitin ko yung sinabi ko na ano ba ang mas gusto natin? Yung meron ba tayong health card o meron lang tayong ham tuwing Pasko? Ay, ham ako. Kasi, Diyos ko, band-aid solution. Diyos ko. Iwasan na natin, mag-isip tayo, maging mapagmatsyag tayo. So, yun lang.
kung may ano, like I said, comment lang kayo sa baba. Disclaimer lang din, di kami DDS ha. Wala kaming pinapanigan na kahit sinong politiko, kahit sino pang politiko yan, kung meron siyang ginawang hindi namin gusto. Kasi ang mali sa batas. Ang ano mo diyan dapat wag kang maging panatiko sa isang politiko. Huwag kang maging bias. Wag kang maging wag kang naka-idol sa isang politiko. Na kahit may mali ng ang idol mo yung ginagawa nila kung tama o hindi. So,